Napapaisip si Kiao Yu na buti na lang meron lang iisang puntos ang mga skeleton soldier na iyon dahil kung hindi patay. Nang mapansin ang notification ng kanyang pag-level up, agad siyang naganahan na tingnan ang kanyang attribute screen kung saan meron na siyang 46 na strength, 6 na defense, 9 na agility at itlog pa rin sa spirit. Nasa 30 na rin ang health niya at ang kanyang mana ay nasa 80. Sa labas naman ng dungeon, nag-uusap ang mga mag-aaral na natapos na sa kanilang class change tungkol sa kung ano ang nakuha nilang mga class. Nag-uusap-usap sila na nakalabas naman na ang lahat pero bakit hindi pa rin inaanunsyo ng principal ang kung anuman. Siguro meron pang natitirang player sa loob, pero agad ito ang kinontra ng iba at sinabing paano iyon posible na tatagal ng ganoon ang pagtapos ng isang napaka-simpleng task. Kahit na ang mga skeleton sa loob ng dungeon ay malakas, napakabagal naman nilang tumakbo at hindi nila makakayang mahabol sila ano paman ang gawin nila. Sabi pa ng isa na kung meron mang bumagsak pa rin at mamatay sa loob ng dungeon, tatawanan niya ito dahil sobrang katangahan at kaawa-awa. Ang isa sa MG kakilala ni Kiao Yu ay napansin ang kanyang pagkawala at bakit wala pa siya hanggang ngayon. Wala naman sigurong nangyaring masaya sa kanya, di ba? Sa loob ulit ng Misty Cave, mukhang tinapos na ni Kiao Yu ang lahat ng mga skeleton na meron doon. Kung ganoon naman napatay na siguro lahat ng mga skeleton, bakit wala pang sinasabi ang system na notification para sa pagkumpleto na ito? Nang biglang may boses na nagsalita na sino ang matapang na nang ahas na pumatay sa mga halimaw. Nagulat at nagtataka na si Kiao Yu kung bakit biglang kuminang ang mga bungo sa paligid niya at nagsisimulang lumutang. Ang mga banggang iyon ay lumipad at nilempasan si Kiao Yu na nalilito pa rin hanggang sa nakita niya ang mga kalansay na nagsisimulang maging isa at mabuo bilang iisang nilalang. Mula sa pag-iisa ng mga bungo ay lumabas ang isang malaking skeleton na may 3 umaapoy na ulo at napakalaking palakol. Umungol ito ng napakalakas, ang nilalang na ito ay ang Skeleton King na injured at wala sa pinakamalakas na ito ang anyo. Ito ay nasa level 10 at may 400 health, 40 strength, 60 defense at 1 agility. Meron na rin ito ang mga skills kumpara sa mga nakaraang mga halimaw kagaya ng Bone Pierce at Bone Explosion. Nang makita ang nakakasindak na boss at mga stats na ito, hindi na natutuwa si Kiao Yu at bakit may boss monster sa loob ng dungeon na para sa beginner task ng mga bagong player. Gusto ba talaga nilang mamatay ang mga baguhan? Inihanda at ibinagsak ng Skeleton King ang kanyang malaking sandata na madaling iniwasan ni Kiao Yu sa sobrang bagal na ito. Makikita ang lakas ng Skeleton King sa pagkasira ng sahig at paglipad ng mga tipak ng bato. Buti na lang at naiwasan ni Kiao Yu ang atakeng iyon dahil kung hindi, baka siya na ang na one-shot at namatay mula sa mabigat na atakeng iyon. Kahit na napakales ng Skeleton King, hindi ito ganoon kabilis at kasing liksi ni Kiao Yu na tanging kalamangan lang niya ngayon. Ang depensa din ng Skeleton King ay nasa 60 kaya naman napapaisip na lang si Kiao Yu kung makakaya ba ng kanyang kapangyarihan na makalusot dito. Sa kabila na ito, pinilit pa rin ni Kiao Yu na maghanda ng atake at tirahin ang ibabang bahagi ng Skeleton King. Ang iisang malakas na tira ni Kiao Yu ay napawalang bisa lang ng depensa ng Skeleton King. Ang atake ni Kiao Yu ay nabawasan at nakabawas lang ng 32 sa 400 na health ng Skeleton King. Kahit na gumana iyon, hindi ganoong kalakas ang atake para magdulot ng malaking bawas sa health ng halimaw. Kahit na ganoon pa man, basta matagumpay niyang matamaan ang Skeleton King ng 10 beses pa, mananalo siya. Nililingon na niya ang inatakeng Skeleton King at nagpakawala muli ng mabibilis na atake na hindi nagawang harangan ng Skeleton King. Napaluhod na ni Kiao Yu ang Skeleton King at iniisip na baka andito lang ang boss na ito para takutin ang mga tao. May natitira na lang na 200 HP sa Skeleton King kaya naman malapit na siguro ito ang matapos.
Mukhang nakarma ata si Qiao Yu sa sinabi at nagulat sa nakikita ng biglang lumakas pa ang aura ng Skeleton King at ang mga apoy na ito ay mas umitim at tumingkad. Nagsimula ito ang magsalita at sinabing sa tagal niyang nagbabantay sa Cave of Mist, hindi pa siya nakatagpo at nakakita ng isang player na nagawang patayin ang lahat ng makakasalubong nila para makapasa sa pagsubok. Hindi magiging ganoon kaina ngayon ang Skeleton King kung hindi namatay ang ganoon karami sa kanyang mga alagad na skeleton. Ang kung ganoon, nagawa pa ng isang baguhan na basagin ang kanyang mga depensa at makalusot sa isang dakilang nilalang na katulad niya. Dahil sa galit kay Qiao Yu, hindi na niya ito hahayaan pang makalusot sa kanya at mabuse. Sisiguraduhin niya mamatay doon si Qiao Yu. Mukhang mas naging nakakatakot at mas makapangyarihan pa ang Skeleton King at mukhang pumasok na sa mas malakas na ito ang face. Dahil sa obserbasyon na ito, naalerto si Qiao Yu at umurong paatras para abangan kung anuman ang gagawin ng Skeleton King. Mukhang maliban sa paglakas ng Skeleton King ay mas bumilis pa ito kaysa sa nakaraan. Tumalong papalapit kay Qiao Yu ang Skeleton King at hinahanda na ang malaking atake na ito. Nakatayo lang naman doon si Qiao Yu at inaabangan ang mangyayari. At hinampas na nga ng Skeleton King ang sahig at mas malawak pa ang nasira na ito. Agad namang umatras si Qiao Yu mula rito para maiwasan ang tipak ng bato na lumilipad mula sa atake ng boss. Dahil dito, mukhang mahihirapan na siya sa isang direktahan at harap-harapang atake laban sa Skeleton King. Mas mainam na para kay Qiao Yu na hadlangan ang paggalaw na ito at pabagalin ito para hindi makapagdulot ng mas malaki pang pinsala sa kanya. Habang pinagmamasdan ang susunod na pag-atake ng Skeleton King, napansin ni Qiao Yu ang isang tipak ng bato sa likuran ng boss ay malapit ng mataypak at mahulog. Nang makita ito ay agad na iniwasan ni Qiao Yu ang atake ng paparating na Skeleton King at dumiretso sa direksyon ng bato. Nang makaabot sa ibaba ng bato, inasar niya ang Skeleton King para himukin ito na tamaan at pabagsakin ang bato. Sa gigil naman ng Skeleton King, hindi na ito pinansin ang paligid at agad-agad na inatake si Qiao Yu na tinangka niyang harangan pero wala ito ang nagawa sa malalas na atake ng Skeleton King. Ang nag-iisang atakeng iyon ay nagawang kunin ang 26 HP ni Qiao Yu. Sa kakaunting daplis na iyon sa kanyang balakang ay nagawang pababain ang kanyang HP sa 4. Nang akmang tatapusin na ng Skeleton King si Qiao Yu, naiwasan agad niya ito at sa halip ay tinamaan niya ang bato na kanina pa gustong tibagin ni Qiao Yu. Tumalon siya papalayo sa mga nahuhilog na bato habang ang Skeleton King ay naroroon at nasa tamang lugar para seluhin lahat ng mga nahuhulog na bato. Hindi na ito nagawang makaalis at makaiwas sa tamang oras at sa pagguhong iyon ay nagawa ni Qiao Yu na bawasan ng 70 points ang HP ng Skeleton King. Ngunit hindi na ito basta-basta mapipigilan ang boss monster kaya naman muli ito ang bumangon mula sa mga nakadagan na bato sa kanya. Meron pa rin ito ang 129 na natitirang HP, nang makita na SINUSUBUKANGKUMAWALA ng Skeleton King mula sa mga bato, napagpasyahan ni Qiao Yu na tapusin na agad ang laban dahil mukhang pati siya ay hindi na makakaya pang lumaban kung tumagal pa ang bakbakan laban sa Skeleton King. Kailangan niyang patayin ang boss sa iisang tira bago pa man ito tuluyang makatayo. Dahil dito, tumalon si Qiao Yu sa ere at ginamit ang item na Skeleton Boxing Glove na nakuha niya kanina at ginamit ang abilidad na ito na magdulot ng siguradong critical hit sa tatamaan na ito. Sinuntok ni Qiao Yu ang halimaw gamit ang item at isang malaking shockwave ang idinulot ng suntok na binawasan ng 132 points ang HP ng Skeleton King na sa wakas ay pumatay dito. Nang mapatay ang Skeleton King ay naglakad na patungo sa dungeon gate si Qiao Yu para lumabas ng Misty Cave. Binabati rin siya ng system sa pagkumpleto ng quest ng dungeon at sa wakas ay isa ng ganap na otherworld player si Qiao Yu. Maliban dito ay binati rin siya sa pagpatay sa boss ng Misty Cave na Skeleton King para sa unang pagkakataon.
Para dito, nakatanggap siya ng 30 libreng stat points. Meron ding karagdagang 10 stat points at 50 experience ang binigay para sa pagpatay sa Skeleton King gamit lamang ang kanyang kamao. Tumaas din ang level ni Qiao Yu ng 3 level para sa kanyang unang pagpatay. Sa pagkumpleto ni Qiao Yu sa quest na Beginner's World First Kill, binigyan siya ng system ng item na tinatawag na Ring of the Skeleton King. Ito ay isang C-rank na item at ang pagsusuot na ito ay nagbibigay sa unang normal na atake ng gumagamit ng karagdagang 50% karagdagang damage. Ang skill na ito ay may isang araw na cooldown. Nang makuha ito ay nagtaka ng kaunti si Qiao Yu dahil may nabibigay din palang mga boss equipment. Kahit na hindi ito kasing lakas ng skeleton boxing glove, ang nagpapaganda sa item na ito ay ang kakayahan na ito ang magamit ng paulit-ulit. Kung mabebenta ang ganoong klase ng C-rank na equipment, magkakahalaga ito ng ilang daang libo. Matapos tingnan ang gantimpala na equipment, pinansin niya ang sinabi sa kanya ng system tungkol sa pagiging una na pumatay sa Skeleton King. Ibig sabihin ba ng ganoon na wala pang nakakapatay sa Skeleton King noon bago siya? Kung ganoon, paano sila nakapasa? Mukhang hindi na nakinig si Gago ng mga paalala kanina ni Elaine. Hindi na ito pinakialaman ni Qiao Yu at lumabas na lang ng dungeon. Pagkatapos ng beginner quest, nasa level 5 disciple realm na si Qiao Yu na may 76 na strength, 6 na defense, 9 na agility, 0 spirit, at 50 horsepower. Sa kasalukuyan din ay meron siya ng talent na The Mage's Brave Heart na may hindi masukat na level, A-rank skill na Muscle Creates Miracle at C-rank equipment na The Ring of the Skeleton King. Nakalabas na sa wakas si Qiao Yu na ikinagulat ng mga naghihintay na players sa academy. Mabilis na tinakbo at niyakap siya ni Yang Xiangdi sa sobrang tuwa dahil napanatag ang loob niya na ligtas na siya ngayon. Tinanong ni Yang Xiangdi si Qiao Yu kung ano ang nangyari sa kanya sa loob ng dungeon at bakit siya inabot ng ganoon katagal para matapos ang isang beginner mission. Inakala pa ni Yang Xiangdi na namatay si Qiao Yu sa loob ng dungeon. Nagulat si Qiao Yu sa narinig dahil nagawa nilang matapos kaagad ang beginner mission at makalabas mula sa dungeon ng ganoon kabilis kahit na inabot siya ng ganoon katagal. Sinabi ni Yang Xiangdi na 3 oras na ang nakalipas matapos lumabas ang huling player bago siya. Hindi na pinahaba ni Qiao Yu ang usapan at tinanong na lang si Yang Xiangdi kung ano ang class na nakuha niya. Mukhang nabunat niya ang pagiging isa mage, nagtaka dito si Qiao Yu at nakuha ba nilang dalawa ang parehong world para sa kanilang beginner mission. Habang nagkakatuwaan ang dalawa, may siraulong gamulo sa kanila at sinabihan si Qiao Yu sa pagiging huli na lumabas mula sa dungeon. Iniinsulto niya si Qiao Yu sa pagiging pogi lang at walang kahit na anumang lakas o talento. Walang mararating ang mga tulad niya sa mundo, sa overworld mukhang talento lang ang lahat. Ang putang inang ta ay si Ma Fei na class monitor ni na Qiao Yu. Patuloy pang nagsalita si Ma Fei at pinapatanong si Qiao Yu kung alam ba niya kung ano ang role niya. Pakialam naman natin, tumitig na lang si Qiao Yu kay Ma Fei at iniisip sa sarili kung bakit ba niya gustong-gusto maghanap ng away sa kanya. Hindi na tinuloy ni na Ma Fei at Qiao Yu ang away nang pumunta na sa harap ang principal at binati ang lahat sa pagiging mga ganap na kabilang sa Otherworld. Inanunsyo niya rin na simula bukas, ang buong klase nila ay sasali at makikilahok sa beginners training para mga baguhang tulad nila. Sa ngayon, sinabihan ng principal ang lahat na ipakilala ang mga sarili kasama na ang kanilang class at mga talent para maunawaan nila ang isa't isa. Nagpakilala sila ng isa-isa bilang mga sundalo na may D-rank na talent, assassin, mga minalas na nakakuha ng F-rank na talent. Meron ding mga may natatanging mga class at talents kagaya ni Zhao Ziyu na isang level 2 disciple realm na healer at mage na merong 3 strength, 6 na defense, 5 agility at 6 na spirit. Zhou Yu na isang level 2 disciple realm paladin na may B-rank talent at 5 strength, 9 na defense, 6 na agility, at 3 spirit.
Si Ma Fei na isang gunggong isang level 3 Disciple Realm Swordsman na may B-rank talent at 9 na strength, 6 na defense, 8 agility at 4 na spirit. Nang makita ang mga stats at talent ni Ma Fei, pinuri nila siya bilang isang taong pinagpala ng kalangitan at isang taong nagkaroon ng class na napakamakapangyarihan sa Otherworld. Pati ang principal ay hindi mapigilan ang humanga dahil ang isang player na nagsimula na meron GB rank talent ay maaari nang mabilang at makasali sa ranggo ng mga henyo. Napakomento siya na mukhang ang grupo ng mga mag-aaral ngayon ay hindi ganoon kasama. Ang sumunod naman ay si Qiao Yu na pinalabas ang kanyang malupitang aura at sinabi ang kanyang role bilang isang necromancer at para sa kanyang talent, hindi na niya ito binanggit pa dahil pati siya ay hindi pa alam kung ano ang talent na meron siya. Nang marinig ito, nagulat ang lahat at hindi makapaniwala. Agad na natuwa ang principal at pinuri si Qiao Yu sa pagiging isang necromancer dahil ito ay isang hidden role. Merong mga kwento ng isang necromancer noon na nagawang ubusin ang isang bansa ng mag-isa. Pati si Ma Fei ay napapanganga na lang sa narinig dahil hindi ito makapaniwala na naging isang necromancer si Qiao Yu. Pero ano nga naman kung meron siyang hidden role, ang mga mage ay napakatanyag sa pagiging mga malalambot na target at madaling puntiryahin. Sila rin ang mga tipo ng role na pinakatakot na lumapit o lapitan ng mga kalaban dahil agad silang namamatay. Mas malala pa dito ang mga necromancer dahil mas mahina sila sa mga normal na mga tao dahil sa ilang taon na ginugugol nila sa pagkakaroon ng kontrata sa mga undead na nilalang. Meron din ang napakatagal na cooldown ng kanilang mga skill at pagcast ng kahit anong summoning spell. Kahit na magandang cap-ares ng mga assassin, swordsman, at mga naka-focus sa attack na mga role ang mga necromancer, hindi sila nakakahanaw ng mga kasama na poprotektahan sila. Mukhang nanghuhula na ang si Gonggong dahil hindi na sinabi ni Qiao Yu ang kanyang talent dahil akala ni Ma Fei na nahihiya lang sabihin ni Qiao Yu ang kanyang talent dahil napakababa ng level na ito. Sa kabila ng pang-iinsulto ni Ma Fei sa likod ni Qiao Yu, pinupuri ng karamihan si Qiao Yu sa pagiging mapagpakumbaba niya at pagkakaroon ng hindi nakakairitang ugali na mga katangiang dapat na taglayin ng isang tunay na henyo. Kahit na nakakuha siya ng hidden role, napaka-mapagpakumbaba pa rin siya. Napapasabi pa ang isa na kung kagaya niya si Qiao Yu na nakakuha ng isang hidden role, hindi siya magiging kasing tahimik niya. Mukhang ito nga ang pagkakaiba ng isang henyo at mga ordinaryong mga tao na pati ang kanilang pag-uugali ay naiiba sa kanila. Sa kabila ng puri nila sa kanila, hindi ito matanggap ni Qiao Yu dahil alam niya sa kanyang sarili na ang isang necromancer na kagaya niya na hindi man lang magawang mag-cast ng kahit isang spell ay mas malakas lang ng kaunti kumpara sa isang normal na tao. Pati nga siya ay hindi alam kung magagawa niyang protektahan ang kanyang sarili pagdating na nila sa beginner's training kaya naman bakit niya ipagmamayabang ang mga nakuha niya kung baka mabubugbog lang naman siya mamaya. Hindi na niya alam ang gagawin niya kapag nalaman ng kanyang mga kaklase na hindi man lang niya kaya na magpatawag ng kahit isang undead. Sa kabila ng mababang tingin ni Qiao Yu sa sarili, mataas naman ang ekspektasyon ng principal kay Qiao Yu na inaasahan na kapag nagawa niyang tapusin ang beginner's training, siguradong makakapasok siya sa mga pinakamagagandang unibersidad ng bansa. Pagkatapos magpakilala ng lahat, inanunsyo na ng principal ang pagtatapos ng klase nila para sa araw na ito. Pinauwi niya silang lahat at sinabihan na maghanda para sa pagsasanay nilang mga baguhan bukas. Nang matapos ang anunsyo, umaslas na nga sina Yang Xiangdi at Qiao Yu mula roon. Umakbay si Yang Xiangdi kay Qiao Yu at pinupuri ang kanyang pagiging napaka-astig. Sinasabi niya bakit hindi na lang daw siya ang nakakuha ng isang hidden role na kagaya ng necromancer. Buti na lang para sa kanya na meron siyang 8 points sa kanyang spirit at ang iba niyang mga stats ay hindi na rin naman ganoon kasama. Pati ang talent si Yang Xiangdi ay okay naman na siguro at matutulungan siya bukas. Nang marinig ang mga sinabi ni Yang Xiangdi,
Medyo nahiya pa si Qiao Yu sa kanyang Zero Spirit at sinabihan si Yang Xiangdi na hindi naman iyon ang basehan ng lahat at magsumikap na lang na lumakas para bumawi sa pagiging lampa. Medyo ginanahan naman si Qiao Yu sa kabila ng kanyang 0 points na spirit nang makita ang mga stats ni Yang Xiangdi na mas mababa lahat sa 10. Kung ganoon, hindi ba napaka-overpowered na ng kanyang 76 stats points na ginagawa siyang isang godlike na newbie? Umuwi na nga silang lahat at pagdating ni Qiao Yu sa kanyang bahay ay agad niyang binati kung sino man ang naroroon. Ang bahay na tinitirhan niya ngayon ay iniwan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos na mawala na parang bula ang kanyang mga magulang, palagi pa rin niyang sinisigaw na nakauwi na siya sa tuwing bumabalik siya sa bahay dahil sa kanyang mga alaala. Ginagawa ito ng kanyang nanay at tatay sa tuwing nakakauwi sila. Para kay Qiao Yu, ang mga magulang niya sa mundong ito ay mga mabubuti at napakababait na mga tao. Nung 6 na taong gulang pa lang si Qiao Yu, sinabihan niya siya na pupunta sila sa capital para sa isang bagay ngunit pagkatapos noon, bigla na lang silang naglaho nang hindi niya alam kung ano ang nangyari at naging ulila na siya mula noon. 12 taon na ang nakakalipas, saan na nga ba sila napunta? Habang tinitingnan ang kanilang larawan na magkakasama, nagdesisyon siya na kailangan niyang makapasok sa Capital University at alamin lahat ang tungkol sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Lumipas na nga ang araw at kinabukasan, nagtipon muli sina Qiao Yu at mga kapwa niya mag-aaral sa paaralan at ngayon ay kaharap na nila ang principal na merong iisang kahilingan para sa kanila sa araw na yon. Sinabihan niya silang lahat na kung sa tingin nila ay hindi na nila kaya pa, dapat alalahanin nila na umatras kaagad at bumalik para sa kanilang kaligtasan. Sinabihan ni sila Nax kahit na mabagsak man sila sa training, mas mabuti na yon kaysa naman sa mamatay habang ginagawa ang misyon. Nang marinig ang babala ng principal, natatakot ang lahat at kinakabahan sa ideya na baka mamatay sila ng ganoon kaaga ngunit sinabihan sila ng principal na hindi nila kailangang kabahan ng ganoon dahil kung iisipin, hindi naman ganoon kadelikado ang beginner's world para sa kanila at hindi ito magiging dahilan para sa mga players na mamatay pero lahat ay may eksepsyon. Ikinwento ng principal ang tungkol sa isang pagkakataon noon kung saan may naganap na isang malagim na pangyayari kung saan namatay ang isang buong klase ng 40 player sa loob ng isang beginner's world at mula noon, nawala sila ng walang natirang bakas. Hanggang sa araw na iyon, walang nakakaalam sa kung anong mga nakakatakot na nangyari sa loob ng beginner's world na iyon pero ang tanging ay impormasyon na meron tungkol sa dungeon na iyon ay tinatawag iyong Nightmare Village. Mas lalo pa na ito ang pinakaba ang mga mag-aaral pero hinikayat din naman sila ng principal na huwag masyadong matakot dito dahil basta makalabas sila ng dungeon sa tamang oras, hindi sila manganganib. Matapos ang mga paalala, pinaghanda ng principal silang lahat dahil pag umabot na ang timer nila sa 0, oras na para pumasok silang lahat sa dungeon. Nagsimula na ang countdown at nang umabot sa 0 ang timer, nagsimula na silang ma-teleport papunta sa dungeon. Dumating sila sa isang dungeon na may mga makasilangan na estilo ng mga istruktura. Natatakot sila ng kaunti sa nakakasindak na pakiramdam na ibinibigay ng dungeon, nagtataka na sila kung ito ba ang dungeon na kailangan nilang talunin, sa kabila ng pagpapanik ng kanyang mga kaklase, pinapakalm sila ni Ma-Fei na naroroon daw para protektahan sila at siguradong hinding-hindi sila iiwan mamaya sa oras ng panganib.